Hello Kathleen fans! Iniwasan nga ba ni Ma'am Catherine mga kasombrero si Daniel Padilla kaya siya hindi umattend ng Star Magic Christmas Ball ngayong 2025 mga kasombrero. So yan ang tanong ng karamihan, especially ng mga fans ng Kathleen at saka ni Ma'am Catherine, of course mga kasombreros, no? So marami pa rin naman kasi ang umaasa na magkakabalikan ang Kathleen mga kasombreros, pero sa palagay ko ay malabong-malabo na. So yan ang ating pinaka main item. Yan at marami pang iba, no? Uunahin ko muna itong pictures ni Ma'am Catherine mga kasombreros kasama sina Ma Salvador. Kagabi dinrap ito ng Dreamscape mga kasombreros. Behind the scenes po ito ng kanilang ginagawang serye nga. So change location na sila ngayon kasi di ba nung nakaraan ay nasa parang bar sila mga kasombreros. Ngayon ay change location na sila. Kasama dito of course si Ma Salvador, si Direk, tapos si Ma'am Dimples Romana. So nagulat ako dito kasi kasama pala si Ma'am Dimples Romana, nakakala natin dati ay parang hindi ko alam kung bumisita lang siya or part talaga siya ng teleserye. Siguro part talaga siya ng teleserye mga kasombreros, no? So si Ma'am Catherine dito ay naka transparent yung kanyang white, tapos naka-black naman yung kanyang panloob mga kasombreros. So sobrang cute ni Ma'am Catherine dito, kasi nga sobrang saya niya na si Ma'am Dimples Roman ay nagpa-picture sila mga kasombreros. So best friend din tong dalawang to mag-ate, si Ma'am Dimples Romana. And alam ko parang napatrabaho na yata sila. Hindi. Parang iniisip ko kasi nagtatrabaho sila sa Mara Clara dati. Pero si Ma'am Mylene Dizon yata yung nanay niya dun. Parang siya nga, but correct me if I'm wrong. Okay, so nung chinek ko po, ay siya nga, si Mama Dimples Romana ay nakasama niya sa Mara Clara, the remake mga kasombreros. Kasama of course si Ma'am Julia Montes, bilang Clara. Tapos si Jong Hilario naman si Gary. Si Ma'am Mylene Dizon si Susan. Tapos si Ma'am Dimples Romana si Ma'am Alvira Del Valle. So yun siya mga kasombreros, So kung kaya pala mag best friend na ang dalawang ito mga kasombreros. And then ito, next item natin. So dun sa may sa may Gawad Lasal Lanieta, ikawalo or 8th Gawad Lasal Lanieta mga kasombreros. So ito pala yung mga kalaban ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga kasombreros, bilang most influential celebrity of the year. Kasama niya dito ay so yung ibang mga awards din po or makakalaban na dito si Donnie Pangilinan, most influential celebrity nominee din po si Donnie. Pasensya na po kayo, medyo maingay po ang yero. Si Vice Ganda ay kasama rin po na nominee sa most influential celebrity of the year. Si Ma'am Marian Rivera, po maglalaban-laban pala. So yung mga mag-ate, ang Kath din, mag-ate kuya sila ng Dongyan. Kasi si Sir Ding Dong Dantes din po ay kasama rin po na most influential celebrity nominee mga kasombreros. So Dongyan, Kath din maglalaban-laban mga kasombreros. So inisip ko dito kung ilang awardees ang kanilang bibigyan ng most influential celebrity of the year mga kasombreros. Kung isa lang, medyo madami-dami ito. Kasi si Ma'am Nadine Lustre ay kalaban din, kasama rin po siya bilang nominee mga kasombreros. Si Stel ng SB19, most influential celebrity nominee rin po, si Stel mga kasombreros. So si Stel ang rin to, sobrang influential din ito ni Stel. Sobrang sikat sa industriya ng showbiz. Maging yung kanyang social media account mga kasombreros ay sikat na sikat itong si Stel, sobrang talented. Magaling na singer, magaling na dancer, vocalist mga kasombreros si Stel Ahero or Sylvester Ahero mga kasombreros. So ang dami pala nila. So maglalaban-laban ang mag-ate kuya dito.
Kathden versus Dongyan versus Kathden, mga kasembreros. So let's see, no, tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Aabangan din natin ito, mga kasembreros, no. And then ito, next item natin, mga kasembreros. So yung Alpha Pro Dog Food, no, ni Sir Alden ay nag-post ng panibagong endorsement video kagabi. Sabi niya dito ay tingnan mo kung gaano kasigla ang alaga sa bawat kain nila ng Alpha Pro Dog Food. Ayan, no, dama ang saya. Bili na sa pet store o i-check out online. So sa Shopee at saka sa Lazada. Hashtag Alpha Pro, hashtag dama ang saya, hashtag dog food, mga kasembreros. And of course, no, yung video ni Mr. Alden na naka-light blue siya kasama ang brown na aso, mga kasembreros. So ito po ay replay, pero nag-post kasi ulit ang Alpha Pro Dog Food sa kanilang Facebook page kagabi, mga kasembreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang dito ng isang fan, no, ginawa niyang nasa runway na ang cafe. Grabe, kagabi may pinya, may watermelon, may pakwan, mga kasembreros, no? So ngayon naman ay naging runway fashion model sila, mga kasembreros. So hindi malabo ito kasi yung sa bench nga, di ba? Sila yung talagang frontliners na dalawa, niya Sir Alden at saka niya Ma'am Catherine, mga kasembreros. So ito naman po ay edited lang, ha. Lilinawin na po natin. Hindi po ito totoo, mga kasembreros. So ang cute na lang ginawa ng isang fan dito, mga kasembreros. And then ito, so kahapon pala, birthday ni ng ate, no, ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, sa si Chrysler. So nakaka-touch ang mga pictures na shinare dito ni Mami Min. Kasi nga nung bata pa sila, tapos nung kompleto pa sila, mga kasembreros, ay nag-share si Mami Min. And of course si Ma'am Catherine, no, ay ng kanilang mga photos na together, mga kasembreros. So talagang dito napakabuti at saka napaka-blessed ni Chrysler, bilang nanay niya si Mami Min, kapatid niya, yung buong pamilya, mga kasembreros. So siya pala yung stewardess, no. So kasi ang cute ng shinare ni Mami Min dito sa kanyang Instagram about kay Chrysler, mga kasembreros. So okay. So siya pala yung pinakapanganay, no, sa babae, mga kasembreros. Sabi ni Mami Min dito sa kanyang Instagram post ay happy birthday to my first daughter, pero forever baby of the family. Ikaw ang unang nagbigay sa akin ng saya, ang unang dahilan kung bakit ako at ang papa mo ay nagsumikap sa hirap ng buhay. Mula pa noon hanggang ngayon, ikaw ang isa sa pinakamalaking biyayang natanggap ko. Ikaw ang anak na laging chill, na parang easy lang ang buhay, pero sa likod nun, napakabait at napaka-responsable. Bata ka palang ramdam na namin ang pagiging ate mo. Hindi ka sumasagot sa magulang, marunong tumanggap ng payo at laging inuuna ang kapakanan ng kapatid. Sobrang nakatouch. Habang inaayos ko ang pictures na ito, nagbabalik ang lahat ng memories, lalo na nung unang napalayo ka sa amin dahil sa trabaho mo bilang stewardess. Dito nagsimula ang pangarap mo at dito ko unang nakita ang tunay na naramdaman kung gaano ka kaate. Tuwing uwi ka at alis ulit, sabay-sabay kaming na-excite para bang ang tagal natin hindi nagkita. Iba yung saya sa puso ng isang ina. Yung sayang makita na unti-unting natutupad ang pangarap ng anak niya. At higit sa lahat, sobrang priceless para sa akin ang closeness ninyong apat na magkakapatid. Walang material na bagay ang pwedeng pumalit sa bonding, pagmamahalan at respeto ninyong magkakapatid. Anak, thank you. You grew up to be a kind daughter, a responsible eldest sister, and a now loving hands-on mom. So may asawa na pala siya. Ito yung mama ni mama ni Lexine at saka ni Baby Kyo na, mga kasembreros. I'm proud of you in ways words can never fully express. Happy birthday, my first joy. Mommy loves you more than you will ever know. So ang dami na siya nag-greet dito, no? Sina Miles Ocampo, happy birthday Ate Tin, nasabi dito ni si Dr. Ivy, no? Happy birthday, si DJ Chacha. So marami, hindi ko na pa i-flash, mga kasembreros, no, sa screen, pero sobrang dami ang nag-ano sa kanya. Si Mauro Lumba, no?
ng gym coach ng Kathleen. Happy birthday, Ate Tin, sabing ganun. Tapos marami yung iba dito ay hindi ko na si Owen Sarmiento, no? Si Tessa, marami ang nag-greet dito sa kanya mga kasamiros. Tapos ang cute ng kanyang dito, ang kanyang ang kanyang outfits mga kasamiros ni Tin nung siya po ay nasa trabaho bilang stewardess mga kasamiros. So grabe no, nakakatuwa at nakaka-bless naman ng bonding talaga at closeness ng magnanay at saka yung buong pamilya mismo mga kasambreros. And then ito, next item natin. So ito na nga yung ating main item mga kasambreros. Marami ang nagtatanong kung bakit daw ay hindi umattend, no? Si Ma'am Catherine doon nga sa sa Star Magic Ball na Christmas, mga kasama's Christmas Ball ng Star Magic. So, ang iniisip nila ay baka iniiwasan yung Catherine, no? Si Daniel Padilla na makita, no? So, yun po yung iniisip ng karamihan. Kasi mas inuna ni Ma'am Catherine na pumunta doon sa may, hindi ko lang kung magkasabay sila, pero halos magkasabay kasi yung mga posts sa TikTok at saka sa Facebook mga kasambreros ng Star Magic Ball at saka ng Tatler Ball mga kasambreros. So, and ang iniisip ko dito, kasi parang hindi ko nakita si Daniel Padilla. Siguro pareho silang hindi pumunta. And parang wala na naman yun mga kasambreros, no? Kahit hindi pumunta or pumunta, parang wala na naman sa kanila. Kasi nga, ayan, naka-move on na sila pareho mga kasambreros. Si Sir Daniel Padilla, nakitang spotted parati si Ma'am Kyla Estrada, no? So si Ma'am Catherine enjoying her single life right now, no? At saka si Sir Alvin din, no? Ini-enjoy nila yung kanilang single life mga kasambreros. So para sa akin, it doesn't matter na kung hindi man umattend si Ma'am Catherine. Siguro prior to commitment, ayan, nag-usap naman sila ng management mga kasambreros. So, gano'n naman, no? Hindi lang natin, of course, alam ang detalye. Kasi, management naman ang kinakausap nila mga kasambreros. So, siguro prior to committing sa Tatler Ball, ay nag-pay respect naman si Ma'am Catherine mga kasambreros sa kanyang management. And Mami Min, of course, no, na kanyang manager. Next item natin mga kasambreros, itong ang cute ito, no, kasi yung Colgate endorsement ni Ma'am Catherine ay nakuhaan dito sa mga LED screens mga kasambreros sa may parang parang sa ilalim siya ng overpass, tapos nasa malaking mga poste or poste ng highway mga kasambreros. Tapos naka-play yung kanyang Colgate na endorsement. Next item natin, hindi na nagpa-uli Sir Halden, no? Merong Christmas Bazaar ang White Flower Philippines ni Sir Alden mga kasambreros. So 25-1 Serendra Christmas Bazaar mga kasambreros. So sabi dito ng White Flower Philippines kagabi, we're thrilled to join this year's One Serendra Christmas Bazaar happening this Saturday, November 29, no? 2025, and we warmly invite all One Serendra Taguig residents to experience the holiday spirit with fun, games, and exciting freebies at our booth. It's the perfect chance to celebrate the season, connect with the community, and bring home a little something from us. Don't miss this chance to make wonderful memories and kick off the holidays with a smile. See you there, Relief Buddies. So, ito po ay taga Slay season, parang Slay the season with the White Flower and Ninjom Pakwa. So, ano pala sila, no? Parang collaboration yung Ninjom Pakwa mga kasambreros na isa ring relief item, no? So, November 29 ito sa One Serendra Taguig. So, isang lugar yata ito sa Taguig mga kasambreros, yung One Serendra, no? So kung gusto niyo po ay pumunta kayo doon mga kasambreros sa November 29 para sa mga freebies nila mga kasambreros sa sa November 29. Alright, so yan lang sa ating Kathleen items, no? Sana po ipangin po natin ang Word of God. Today is November 25, 2025.
Tuesday na po mga kasembreros, no? Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating word of God, sobrang cute nito mga kasembreros at sobrang kulit. Ang title natin ay Mga Bugtong. Bakit kaya? Proverbs chapter 1 verses 7 to 8. To understand a proverb and an enigma, the words of the wise in the riddles. Mga bugtong mga kasembreros. The Lord the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So ito mga kasembreros, mga term dito na enigma ay mga misteryo, mga puzzles mga kasembreros. Mahirap sa mga enigmas, sayang na mapunuwain mga kasembreros. Yung vastness ng universe, gaano lawak, yung mga ocean floors, kung gaano kalalim, basta marami mga misteryo mga kasembreros. But the Bible has the complete, answers of these mysteries mga kasembreros. And only God, sometimes may mga nakatago pa na, hindi lang sometimes, no? May mga nakatago pa talaga na misteryo according sa Biblia. Ang Diyos hindi kita, hindi pa narinig, hindi pa nasisense tao, hindi pa ng tao yung grabing lawak, grabe, basta yung vastness ng Panginoon, yung greatness ng Panginoon mga kasembreros. So sabi nito, to understand a proverb and an enigma, the words of the wise and the riddles. So ito po ay about wisdom na naman mga kasembreros, no? Kinapi ko po ito dahil tayo po ay kailangan talaga ng wisdom araw-araw sa pag-deal pa lang, sa pagharap lang sa ating mga challenges, sa ating mga circumstances, sa ating mga araw-araw na pamumuhay mga kasembreros, sa realidad ng buhay natin pong kinakaharap. Patience, no? Lalong-lalo na tinitest talaga ito mga kasembreros. Kapag ikaw ay wise, kapag ikaw ay matalino, kapag ikaw ay maalam, you have to control your patience. You have to have that self-control, no? We have to have that gentleness, no? And wisdom in particular. So ang verse na ito ay nag-offer sa atin ng foundational sa understanding and pursuit of knowledge. Okay? The phrase, the fear of the Lord, dito ay in-emphasize niya mga kasembreros na ang paggalang, no? Hindi ito yung takot na nagdudulot pa ng isa pang takot o ng isa pang bad circumstance mga kasembreros, kundi ang takot na ito ay divine fear, no? Na kung saan ito po ang pinanggagalingan ng knowledge at saka ng knowledge and understanding mga kasembreros. So reverence ba, no, sa ating pang-English vocabulary, and awe for God. So ang takot na ito, ang takot sa Panginoon, hindi siya yung parang pulis na andyan na siya, andyan na, baka mahuli tayo. O mag-helmet ka. So hindi po siya ganun mga kasembreros. Ang takot na ito ay divine fear na nagki-create pa, nagpo-produce pa siya ng iba pang good characters. Kapag may takot ka sa Panginoon, magiging mapagmahal ka na asawa, matatakot ka sa paggawa ng masama, no? Although hindi tayo perfecto, given na po yun, nagkakamali tayo, we are imperfect, nag-fail tayo, nagiging unsuccessful sometimes yung mga plano natin, nagkakamali tayo, tama po yun, pwede po yun, and expected po yun because we are mortal beings, no? Subject to human error. Pero yung takot ka na magkasala, let's say dahil mahal ko at dahil takot ako sa Panginoon, dahil takot ako na dahil takot ako sa Panginoon ay takot ako maliwa, no? Takot ako malunya, takot ako maghanap ng ibang partner kasi kasado kami, no? Whereas mamahalin mo pa yung asawa mga kasembreros. So dahil may takot ako sa Panginoon, mamahalin ko anak ko, disignahan ko sila, dahil may takot ako sa Panginoon, hindi ako magnanakaw ng pera ng gobyerno. So ganoon mga kasas, dahil may takot ako sa Panginoon, mamahalin ko yung kapwa-tao ko. Dahil may takot ako sa Panginoon, magsishare ako ng panahon of course sa Panginoon, no, sa pagbabasa ng Biblia, panalangin, at paggawa ng kanyang kalooban, at palakasin pa ang pananampalataya. Dahil may takot ako sa Panginoon, may pag-asa kami, no, hindi kami matitinag because we are faithful to God. Dahil may takot kami sa Panginoon, we have understanding, no, we are cared for, and we have that forgiveness, no, we perform good things and we do good, no. So, ganon. So, yung takot na ito ay nagpo-produce ng good characters, no? Patience, love, joy, peace, no? Kindness, gentleness, goodness, self-control, mga kasembreros, pagiging matyaga, masipag, no? Nagpo-produce siya ng ganon. Yung takot ng mundong ito ay madidepress ka lang, okay? Kapag natatakot ka sa mundong ito, magkakaroon ka ng anxiety, magiging mabalisa ka, no? Hindi ka na makafocus, parati kang
sudden change of mood, natatakot. Basta yun, iba yung takot na ito mga kasombreros, no? Kasi nga ang Diyos natin ay dapat nating katatakutan. In our daily lives, we often seek knowledge from various sources, books, teachers, and experiences, no? Ito yun, kung naghanap tayo ng mga learnings ba sa ating sa mga libro, sa mga teachers natin, sa mga counselors, sa ating magulang, sa experiences of course, no? Na kapag na-experience mo na masakit pala ang ganito or ma-failure kapag ganito, so hindi mo na siya gagawin. So gagawin mo yung panibago or yung makakabuti. However, this verse teaches us that true knowledge starts with a relationship with God if you want to be wise in understanding. So yun mga kasombreros, no? Ang mabugtong dito mga kasombreros, alam kong may mga alam tayo mabugtong sa sa ating buhay simula pagkabata. So yun isang tasa nasa ibaba ang corona, so parang sa bayabas, di ba? Tapos may mga isda ko sa Maribeles nasa loob ang kaliskis, o di ba? Sili. So baboy ko sa isang baboy na nasa labas ang tinik, no? Parang gano'n. So yun yung langka mga kasembrero. So maraming mabugtong actually na alam ang mga Pilipino kasi mayaman din tayo sa mga bugtong-bugtong mga kasembreros, no? Dati talaga ako, may listahan ako ng mga bugtong na yan ang tao dito, naligo si kaibigan, hindi nababasa ang katawan, dahon ng gabi. So ganun siya. So maliit pa si kumpare, maakyat sa tore, langgam. So diba nakakatawa siya mga kasembreros? Pero ito po ay yung salita ng mga wise, sometimes hindi maunawaan ng mga fools or ng mga hangal or ng mga hindi naman iba naman kasi yung term na BO mga kasembreros yung 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 mga walang relasyon sa Panginoon, yung mga ayaw ng learning, ayaw matuto mga kasembreros kasi ang akala nila sarili nila ay matataas na sila mga kasembreros. So ang mga nagmamataas ay binabagsak, ang mga nagpapangbaba ay iniaangat ng Panginoon. If you want to be wise in understanding individuals, we must first cultivate a respectful relationship with Him or with God mga kasembreros. Sinasabi natin kasi si Lord ang source. Kapag ikaw malapit sa kaldero, madali ka makakasandok, di ba? So parang ganon sa Panginoon. Pag malapit tayo sa Kanya, madali rin tayo makakuha ng source sa source na pag-ibig, patience, pasensya, Lord, pasensya. Turuan niyo po ako maging patient, maging mapagpatawad, no? So, Lord, gusto kong sumalok ng pag-ibig, no? Para mamahalin ko yung asawa ko, kapatid ko, no? Lord, kailangan sumalok ako ng kailangan ko ngayon ng pagpapatawad, sasalok ako, Lord, sa bagay. So, hindi naman literal na, of course, hindi ka naman literal na sasalok. But in prayer, no, in asking, requesting, no, bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng love, ng joy, ng peace, Lord. Wala akong peace ngayon dahil ganito ganyan. So sasalok ko ng peace, ng kapayapaan so that our family will have peace of mind, peaceful environment in general. So ganun mga kasembreros, dahil malapit tayo sa Panginoon. Kapag malayo tayo sa Panginoon, syempre hindi ka makakasandok mga kasembreros. So hindi naman siya literal na nandiyan sa tabi ng Panginoon na nakikita mo physically, pero in spirit, in prayer, in worship mga kasembreros ay malapit po siya sa ating puso at isipan at buhay. This involves honoring His commandments, yon, igalang at saka sundin ang kanyang mga utos, and living in accordance with His will. The verse adds an important distinction, but fools, yung mga hangal, despise wisdom and instruction. This tells us that while knowledge is crucial, it is equally essential to be open to teaching and receptive to learning. Disregarding wisdom can lead us down paths of foolishness and ultimately result in negative consequences for our lives. So ganun siya mga kasembreros. So yung mangmang at saka yung matalino. So ito yung in-emphasize dito ni Haring Solomon. So yun nga, no, talagang kailangan maging receptive tayo. Kumbaga magiging absorbent or absorber tayo mga kasembreros ba? Parang spongha na nag-absorb ng liquid mga kasembreros. Dapat ganun tayo when it comes to learning, knowledge mga kasembreros, and understanding. So lessons natin, number 1, acknowledge God in learning. So kailangan acknowledge natin
na it's really important na sa learning process natin, ang Diyos natin ang pinaka number one natin na source, yung Biblia. So I'm talking about the Holy Bible sa Proverbs, mga kasambreros. Start kayo magbasa, no? Start kayo magbasa, tanggapin niyo si Lord Jesus Christ bilang Panginoon ninyo, tagapagligtas ng inyong buhay. Everything will not be the same again. Sinasabi ko po sa inyo, mga kasambreros, ang buhay niyo noon na walang purpose, walang direksyon, walang meaning. If you want to experience, no, the fullness of our existence ng buhay or ng existence ng buhay sa mundong ito, start reading and meditating the Word of God, mga kasambreros. Start sa the Book of John or sa Proverbs or sa Psalms, mga kasambreros. So ang pangalawa na learning dito or lesson ay embrace instruction and guidance. Yakapin natin kagaya ng isang damit, kagaya ng isang hangin, kailangan i-absorb din natin, mga kasama, sa instruction at guidance kapag pinaalalanan tayo ng ating magulang, ng ating kuya, ate, kung sino man dyan, no, na mga pastor for example, or ng mga sa mga experience na ng mga tao. Okay? It doesn't need sometimes to be professionals. Sometimes yung mga lolo, lola, mga nakakatanda sa atin, no, kapitbahay for example na mas matanda sa atin, na well-experienced na sa buhay, mga veterano na sa buhay, so makinig tayo sa kanila. So we must remain open to learning from others and absorbing the teachings of those who have come before us. So yung sabi ko kanina na mapapapunta pa lang tayo, pabalik na sila, mga kasambreros. So ganun siya. And the last one is the cost of dishonoring wisdom. So parati nating tatandaan na merong consequences yung pag-dishonor natin, discredit natin sa wisdom na ayoko matuto, ayoko makinig, ayoko ganyan, ayoko nang palalahanan ako, ayoko winawarningan ako, ayoko pinapagalitan ako. So may po yan, may kabayaran, mga kasambreros. It's really important, no, pag nire-reject natin yung paalala na magulang, pag nire-reject natin yung pag hindi tayo nakikinig sa ating mga nakakatanda, ay naku po, meron po yung kahinatnan na masama, mga kasambreros. So kumaga pa, sasabihin mo na lang na nasa huli ang pagsisisi. Dismissing wisdom leads to regrettable choices and mistakes. The lesson here reminds us of the importance of staying curious and willing to learn. So yun siya, mga kasambreros, no, in general. Kailangan willing tayo matuto, mga kasambreros. So hindi lamang sa mabugtong, kundi sa realidad ng buhay, especially sa Proverbs ng Panginoon sa Holy Bible. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha, no, pagpapalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, no, at saka teachable heart talaga, humble heart that actively listens sa mga nag-guide at nagpapaalala sa atin. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next time, mga kasamaras, and paalam po. I love you all.